Mga dad kuya, ang daay-daay kasing mga issue na kahapon lang yun, 'di ba? Gumawa ng ingay at pinagtatakpan nga nila yan eh. Ang dami nilang pang cover kapag naiiskandalo yung magjowa. Allegedly, yung magjowa ay nagbugbugan, nagbatuhan. No, sabi ko nga sana palakol na yung mga pinagbababato nila para tapos na ang problema natin. Dapat may mga wasay sila sa kanilang bahay. I-comment nyo sa comment section ha kung ano ang wasay. Hello sa mga Bisaya di. Oh! Ano yun yung mga Bisaya? Yung matunto. So, yun nga po, nagbatuhan daw, nagbugbugan. According to Miss Maharlika, yung may source naman siya, pakicorrect na lang daw yung nagsabi na tinuhod si Smugs, okay? Hindi daw siya tinuhod, binato daw ng cellphone. Kaya sabi ko, dapat wasay na lang ang pinambato. Dapat, dapat maraming wasay dyan, mga espada, gano'n. Kung ano pa magandang pambalibag. Yung mga cellphone lang. Baka sayang din yung iPhone Pro Max. iPhone 15 ba yan? Sana. So, check natin, verify natin. Ano po, kasi ngayon po ay nagla-live si Kuting. Maybe we can play the video para makita nyo. Buhay pa naman. Hindi naman brain damaged. Kasi kung ano-ano na yung lumabas after kasi ang confirmed daw ay in-airlift daw. Okay, nag-code blue. Ano ba yung code blue? Emergency yun mga atad kuya. Oh, nilalaro lang talaga tayo ng mga taga Malacanang. May nag-message sa akin. Yeah. Okay. You know who you are. May nag-message sa amin. Sige. Nilalaro lang talaga tayo ng mga taga Kaya Miss Marley, kaingat ka rin sa mga nagbibigay ng info sa'yo. Baka, di ba, pinaglalaroan nga tayo. Yun nga po may nag-message na sa amin. Panoorin po natin ang live video coverage ngayon. 22 minutes pa lang naman na ongoing ang live nila. They have 11,000 viewers. Ayan, live si Kuting, no, sa media briefing ng rescue thingy-thingy nila or whatever. Kasi nga po maraming nasalanta ng bagyo. O buhay pa naman. Sige nga, play natin. Who have been victims of the typhoon. But we have to watch what's coming. Kasi kung sisimulaan natin yung rebuilding tapos masisira lang, napakasayang naman. Hindi naman nagamit. Ayaw kong manood. Tinatamad ako. Walang substance. Okay, buhay, no? Pero lukot pa rin ang mukha. So, ang sabi nga po, confirmed naman na siya ay okay. Pero, sabi rin ng iba, confirmed na in-airlift sila. Kung sila nagbugbugan, sinakal ba talaga siya? Nag-code blue bang talaga? Code blue is hindi naman po naging bluish, no? Pero emergency nga po yun. I'll open yung aking sinend sa aking mga friendships, sa ating mga kakilala. Teka, oo. Kung ano ang ibig sabihin ng code blue. Kasi kung ano-ano nang lumabas eh. According, siguro jargon ito ng medical field. Ano po? So, code blue. Code blue, this is according to Cleveland sa US, clinic.org. Code blue hospital announcement means an adult is having a medical emergency, especially cardiac or respiratory arrest. Kasi allegedly, sinakal nga raw ni Butod yung Kuting na yan. And then sasabihin din sa announcement kung saan yung emergency, pati yung hospital. Whatever. Kapag inatake sa puso, gano'n. Or may respiratory arrest. Yun ang ibig sabihin ng code blue. Hindi yung naging blue na siya sa pagkakasakal. Pero sa edad naman ni Kuting, mga ate at kuya, 66 naman na yan. Ito nga po yung post ni Kuya Rigoberto Tiglao. Believe rin ako sabi niya. 40 years, 1 kidney. So 66 ngayon si Kuting, mag-birthday pa nga yan. So 22 years old niya dinonate yung kanyang kidney for his dad. Para doon sa senior. Mga ganon. No, 26 years old. Okay, mature enough. Stressing it with cocaine.
Diretsahan, walang pulbo-pulbo yun, kokaina ang sinabi. High stress job, ang tanong stress ba siya? Mukhang stress pero parang hayahay naman ang buhay. 'Di ba yung pagsasalita niya kanina parang hindi naman siya apektado na parang hindi naman siya worried sa mga Pilipinong sinasalanta ngayon. Oh. A lot of parties and champagne, baka hindi lang champagne, no, mga red wine, white wine. Oh, the father also thought he was immortal. Okay. Yung tatay ni Kuting, 'di ba si Malakas at Maganda yung kanilang depiction nun, eh. Yung tatay ni Kuting tsaka si Madam Imelda may painting yun na Malakas at Maganda, eh. So parang alamat ang datingan ng tatay ni Kuting, no? And feeling immortal kaya nga nasa glass coffin. Malay natin kung wax figure lang pala yung nasa glass coffin. Yung hinahalik-halikan ni Madam Imelda noon. May mga chika pa, mga ate kuya, na buhay talaga ang senior. Kung buhay man yun, di uugod-ugod na. Patay pa lumabas. Ang daing chika, ang daing conspiracy theory sa pamilyang ito, no? Alam mo, Kuting, sabihin ko sa'yo, para walang masyadong gustong-gusto mo rin kasi ng mga ganyan, gustong-gusto mo rin na napag-uusapan kayo, negatively or positively, feeling artista rin kayo, eh, no? Nag-e-enjoy rin kayo ng media mileage and kahit sa social media coverage, nag-e-enjoy rin kayo. Huwag kayong maligoy. Diretso, pag tinanong ka, ikaw ba ay college graduate? Sabihin mo, oo, hindi. May diploma ka ba? Ilabas mo. O, nagpupulvoron ka pa, magpa-drug test ka. Buhay ka pa ba? O, ayun, lumabas siya ngayon. Pero 48 hours after. Saka nagparamdam, no? Binagyo na tayo ng malala, saka nagparamdam. Kumusta kaya sa labas? Hindi pa ako sumisilip, eh. Kanina malakas ulan. Oh. Yeah. Kung ano-ano na po kasi mga ate at kuya ang lumabas na siya ay in-airlift papuntang St. Luke's tapos doon nagpagaling sa Calatagan na pag-aari daw ng apelyedong alam niyo na, yung parang pang-altar. Sa Calatagan, doon daw nagpahinga. Di ba kung ano-ano na lumabas? Sinakal daw, nag-bluish, naglantang gulay ng araw, mga ate at kuya. Naging parang baby na nga. Dito papasok yung kwento ko mamaya. Maya konti. Yung baby M nyo, sabi ni Tentay, mukhang ibinalik yata ng tadhana sa pagiging baby. Say, with emoji of a baby tapos sinusubuan ng porridge, no, or lugaw, or congee, sabi ni Ate Parvina. Yan na yung mga ganap. Yung baby M nyo, parang daw nagkaroon ng kind of a brain damage, maybe nabagok. Sabi nga ng iba naglantang gulay na vegetable state. Tapos ngayon sa pagkakabagok ng ulo, nag-isip bata. Ngayon mga ate at kuya, dito ko i-share sa inyo ang kwento na may kaibigan akong ganyan. Naglaro yata sila ng basketball na barog. Kaya nabagsak or ganon, bumagsak. As in tumbang diretso. Nung nahimasmasan mga ate at kuya, para siyang isip bata. Tapos parang nagluloop yung brain niya. Paulit-ulit yung sinasabi. Pero nangyari yan within 24 hours lang kasi hindi, although malakas yung pagbagsak niya, hindi naman siya nagkaroon ng internal hemorrhage. Siguro na alog lang yung ulo. Ikaw nga yung mag-ikot-ikot ka lang eh, di ba? Hilong-hilo ka na. Yun pang nabagok ka. Mabuti na lang hindi nabiyak yung bungo or nagkaroon ng hemorrhage. Yung nangyari sa kanya, dun sa kakilala namin, para siyang naglulup paulit-ulit. Sabi niya, uuwi ako kasi magluluto pa ako. Tapos maya-maya na naman ay maglalaro, mag-game siya. Uuwi ako kasi magluluto pa ako. Tapos mamaya na naman, uuwi ako kasi magluluto pa ako. Uuwi ako kasi magluluto pa ako. Naglulup, parang ganun yung nangyayari. Tapos sabi ko, okay ka pa ba? Oo, uuwi nga ako eh kasi magluluto pa ako eh. Ha? Pinahiga namin siya, pinagpahinga, nag-games na, maya-maya magsasalita na naman ng ganun. Naglulup. Pero 24 hours lang yun nangyari, kinabukasan naging okay na siya. Siguro kung baka yung malay yun, hindi na na-align ng maayos yung naibalik sa tamang posisyon, whatever nangyari sa kanya. Okay? Pero nga kaming friend na barog din, natuluyan pang namatay dahil mali yung operation ng public hospital sa kanya or something. So,
Puwede po talagang nagrambulan yang dalawang 'yan at sa pagrarambulan ng mag-asawa yung babae yung napuruhan. Anyway, yung babae naman yata yung parang presidente ng Pilipinas ngayon, eh, mas mataas ang pinag-aralan niya sa kuting ng inanita na 'yan, eh. Ang kuting na 'yan second year college lang daw 'yan sabi ni Tatay Digong, and yung babae abogada kasi kabaro ko pa 'no, propesora pa yun. So, malamang mas masusunod yun tapos mas malakas ang personalidad ng babaeng malaki ang mata at malaki ang tiyan, 'di ba mapanakit, nanghahampas, ito namang kuting na 'to ay lalampa-lampa. Oh, yung kanyang pagiging kind of a vegetable state tapos 'di ba yung pagkabarog baka nung nabarog siya, nauntog siya or nabagok ulo niya sa kanilang rambulan, eh, baka nung first 24 hours gano'n din yung nangyari sa kanya, yung lantutay. Baka nga sinakal din talaga siya. Dahil confirmed daw na in-airlift silang pareho. Diyos ko, hindi pa natuluyan para tapos na ang problema ng Pilipinas. 'Di ba? Ano pang post din eh? Sino to? Oh, ito. Same thing. Doon pa rin kay Tentay mga tet kuya. Anong sinabi? Ibinalik na daw sa St. Luke's, sabi niya. Mukhang di na kayang ibiyahe. Sa 16th floor pa din kaya siya ikukwarto. Abangan ang kabuang balitang ito sa inyong suking padayada-yada. So, minsan kasi yung mga post ng mga DDS, um, sinisensationalize din, no? Kung ibinalik siya sa St. Luke's, edi dinala rin, pagkagaling ng St. Luke's, binalik din siya sa Kamangyang. Ayun, nagpapa-media briefing na eme-eme na on top of the situation sa mga binaha. But good thing you can't deny the fact na, okay, you're good, you're doing well. Kumusta yung asawa mo? Palabasin mo rin. Okay? Okay. Given, hindi ka ngayon vegetable state. Hindi, kung nagkaroon ka man ng brain damage, temporary lang. Kasi ngayon, okay ka na naman. Kadali naman pong maging okay ng isang tao. Mga ate at kuya, ako po ay may severe asthma condition na nung ako'y naglakad na lang ako papuntang ospital kasi mag-isa lang ako, di ba? I live alone, I live independently. So nung ramdam ko na hindi ko nakakayanin ang mga susunod pang oras, naglakad ako papuntang ospital. Ika-ika akong pumunta ng ospital kasi buong katawan ko nagpantal na. May nakain akong pagkain na bawal sa akin, may na-take akong gamot na bawal din sa akin yung mga fab ko. Lahat na nagsabay-sabay na tapos namaga ako. Yung pantal ko nag-aangatan na parang psoriasis, no? Ang lalaki na ng parang mga sugat-sugat sa balat ko, nagagamit ko mga sabon, bawal din, ganyan. So, ika-ika na akong naglakad papuntang ospital bago ko, ang lapit ko lang sa ospital, bago ko narating yun, like mga 30 minutes to an hour, naglakad lang ako. Eh kung tutuusin ko, lalakarin mo 5 minutes lang. O, pagdating ko sa ospital, alam niyo ang ginawa sa akin ng doctor? Pinatake lang ako ng steroids. Or ano pa yun ha, yun, ganun, inom, hindi yung turok. Pagkatapos akong inumin ng steroids, nakalakad na ako pauwi, nakapaglaba pa ako after. As in steroids, para kang lakas ka ba? Yun ginagamit yan ng mga athlete, di ba? Kaya nga bawal yung kinapakyaw. So kung siya man ay lantot tayo mga ate at kuya, few hours ago, pwede naman siyang bigla na lang maging malakas kaagad para sunugin yung mga issue na sila ay nagrambulang mag-asawa, nagbatuhan ng cellphone at in-airlift. Also, kung magpupulburon ka, di ba? Kung ikaw ay lobat na lobat, magpulburon ka, mag-asin ka, o lakas tama ka ulit. Confident ka ulit, di ba? Oh. Smart ka ulit, napakaraming paraan. Pero alam mo Kuting kasi si PRRD nung siya nakaupo, pag nai-issue siya na siya ayan, di ba? Patay na or natutulog lang sa kulambo or nagpagamot sa Singapore, kinabukasan, matik, may selfie sila ni Senator Bongo. Or lumalabas agad. Ikaw, ilang oras pa ang binilang bago ka lumabas, binabaha na mga Pilipino, ang lala-lala ng problema ngayon. Maybe,
Mga ate at kuya, baka mamaya pautot lang din nila yan, eh. Puwedeng nag-feed sila ng mga maling info, baka may mga nagkukunwaring puting ahas, right? Tapos gano'n ang sasabihin na sila nagbugbugan, baka sila rin mismo ang gumawa ng paraan na makapag-feed sa mga vloggers and bloggers, mga political, katulad ng mga pinakita ko sa inyo kanina, mga personalities. Baka sila rin yung nag-feed ng wrong info para yun ang mapag-usapan, hindi yung mga casualties ng baha. Ang lala-lala ng baha ngayon mga ate at kuya, mga lugar na hindi binabaha dati, binaha na ngayon. Ang palusot nila climate change. Ultimo yung tawag dun, evacuation center sa Bacoor, Cavite na pinakita ko sa inyo kahapon, pati yung evacuation center na may mga tent, binaha na rin. So siguro para pagtakpan ng issue, ayan may nilabas pa nga silang balita, si Alice Guo daw nahuli sa, sino ba yung nag-share ng kanina? Si Alice Guo raw nahuli saan ba yun? Sa Vietnam? Hanapin ko nga. Pinagtatakpan nila yung issue eh. Para-paraan sila. Hindi ko na i-ready. 'Di ba may update ngayon kay Alice Guo? Yung issue ni Alice Guo, yun ang ginagamit nilang pang-cover sa ganap eh. Oh. So, para hindi mapag-usapan yung kasi ang dami nagte-trending na video ngayon na baha sa lugar nila, abot sa bubong, grabe ang lakas ng tubig. Para hindi mapulaan ng administrasyon ni Kuting, baka naglabas na lang sila ng issue na sila ay nagbugbugan at na-ospital, baka sa kanila rin yan galing. So, ang dapat gawin ng mga vloggers ngayon, maging maingat at mapanuri. 'Di ba? Hindi yung basta maniwala na lang din kaagad. Baka mamaya mismong puting ahas nagfi-feed ng wrong info, tumutulong pala kina Kuting. Ay kami nga mga ate at kuya sa Liwasang Bonifacio, may mga nakikihalubilo sa aming intel. May pinapadala silang intel diyan sa Liwasan. Even sa EDSA Shrine, may pinapadala silang tik-tik. Nagkukunwaring kasama namin. Nagkukunwaring nakikisa sa amin. So ganyan karumi ang kalaban, ganyan ka tuso rin. Pero takot ang mga yan. Ramdam nilang hindi sila magtatagal. Okay, buhay ka pa ngayon, pero iisa na lang ang kidney mo, di ba? Dahil dinonate mo di umano sa tatay mo, tapos abusado ka pa sa katawan mo, tapos wala kang pakialam sa binabaha, puro kayo happy-happy at concert. Oh. Ang karma dili jud magsaba, sabi ni VP Sara. Agree ba kayo mga ate at kuya? Kung hindi ka matuluyan ngayon, baka ganyan ang gusto ni Lord eh. Baka huwag ka munang matuluyan, no? Pahirapan ka pa ng bonggang-bongga. Hahaba ang buhay mo hanggang 100 pero iindahin mo naman ng malala ang mga sakit-sakit mo sa katawan. Mas na to the point na ipagdarasan mo pang nautas ka na sana. Tama ba mga ate at kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.